Hi guys, kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jaela Vilino Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. And disclaimer lang po, ang lahat na maririnig nyo sa voice recorder o voicemail ay ito ay katang isip lamang at just for entertainment purposes only. At kung ayaw nyo naman ay pwede nyo po skip ang video ito at maghanap kayo ng video gustong gusto nyo dahil ang mga video ina-upload at sinishare ko dito ay sa mga taong gusto lang makinig at magkagusto sa aking mga upload video. Maraming salamat po. Paano ka nakapasok dito? I have ways, this is my house, remember? Bigla niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa at kinagat niya ang lower lips niya. Shit, ang hot niyang tingnan, pati pala lalaki pwedeng mag-lip bite. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at ako na mismo ang lumapit sa kanya. Hinalikan ko ang kanyang labi papuntang tenga at bumulong dito. Hintayin mong makatulog si Earl, okay? Kinindatan ko pa siya at nauna nang lumabas ng walk-in closet. Tila lumiwanag na naman ang mga mata nito. I'll wait. Gusto mo ba patulogin ko now na? Tumawa ako ng mahina sa sinabi niya. Sigurado akong hindi niya mapapatulog kaagad si Earl dahil nakapag-charge na ang anak ko kakainom ng gatas. Masaya akong nakatingin sa kanila, nasanay na ako na lagi silang kasama. Wala na akong mahihiling pa. Baby, I have to go. There's an urgent meeting in the office. Pagpapaalam ni Ethan, okay lang, we will wait for you. Humalik ito sa pisngi ko bago umalis. Sa harapan ko kailangan niya nang pumasok sa opisina dahil maraming naghahanap sa kanyang mga investors. Pagkatapos naming kumain ng tanghalian, umakyat ako sa kwarto kasama si Earl. Pinatulog ko ito at umidlip din ako dahil sumasakit ang ulo ko. Naalimpungatan ako nang wala si Earl sa tabi ko. Kagad akong bumaba para hanapin ito ngunit buhat-buhat pala ni Manang kaya lumapit ako sa kanila. Iha, buti nagising ka na. Masakit pa rin ba ang ulo mo? Hindi na po. Anong oras na po pala? 9:30 PM na. Nagulat ako sa sinabi nito. Gabi na pala. Ilang oras din akong nakatulog kaya pala hinihili ni Manang si Earl dahil ito ang oras ng pagtulog niya. Mabuti at napadaan ako sa kwarto ninyo. Nakita ko siyang umiiyak kaya kinuha ko. Tumango ako. Hinihintay ko nang dumating si Ethan. Natulog naman ako ng matagal kaya hindi ako aantukin. Tumingin ako sa orasan, gabing-gabi na wala pa rin ito. Nag-alala na ako sa kanya. Tinawagan ko yung sekretary niya, sabi kanina pa daw siya umalis. Naupo muna ako sa sofa. Baby, I heard Ethan's voice. Ethan, niyakap ko kaagad ito. I thought something bad happened to you. I'm sorry, he kissed my forehead. Bakit gising ka pa? Nasaan si Earl? Kanina pa siyang tulog, tumango ito. Tingnanan ko ang mukha nito parang may gusto siyang sabihin sa akin. Is something bothering you? Tanong ko para kasing may mali eh. Mas lumapit ako sa kanya pagkatapos hinawakan ko ang kanyang muka. Kilala kita pero kung ayaw mo talagang sabihin, hindi kita pipilitin. He smiled and hugged me tight. He is really worried right now. I love you, Ethan. Bulong ko sa kanya para naman mahimasmasan ito. I know and I love you too. Napangiti naman ako sa sagot niya. Kumain ka na ba? Yup, let's go to our room. Tumango ako nang bigla niya akong kargahin. Ethan, ibaba mo na ako. Pagod ka, di ba? Hindi niya ako pinakinggan at dumiretso na lang sa kwarto. Binaba niya ako sa kama. He locked the door and kissed me passionately and I kissed him back. Nag-init na ang buong katawan dahil sa paghahaplos nito. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Tinanggal niya ang suot kong damit at ganun din ang ginawa niya. And just a few minutes, we become one again. He claims me over and over again. Mabilis na lumipas ang bawat araw. Tila may nagbago kay Ethan. Maaga na itong umaalis at kung umuwi gabing-gabi na rin. Halos hindi na nga kami nagkikita. Kasalukuyang kaming nag-aantay sa kanya. Manang, wala pa rin ba si Ethan? Ganito na lang palagi. May taong nag-alala sa kanya. Hindi ba yun alam niya? Wala pa iha, nag-alala na nga ako eh. Masyado ng gabi at delikado sa daan. Saan kaya siya nagpupunta? It's already 2 in the morning. Tuk tuk tuk. Manang, siya na ata yun. Binuksan ni Manang ang pinto. Nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa may pinto habang nakaakbay kay Ethan. Ethan, what happened to you?
Sorry miss, nagkayayaan lang kaming magkakabarkada na uminom sa labas. Ang tagal na rin kasi naming hindi nakapagbanding eh. Hinging pasensya ng lalaki, ganun ba? Sige, salamat. Pasasalamat ko, kinuha namin si Ethan sa lalaki at dinala ito sa kwarto. Manang pahingi po ng bimpo at maligamgam na tubig. Pupunasan ko lang siya para mahimasmasan. Tumango naman ang matanda at kinuha ang inutos ko. Ito na iha, salamat po. Magpahinga ka na rin po. Pag alis ni Manang pinunasan ko ang katawan nito. Pagkatapos tiningnan ko siya. What happened to you, Ethan? Bakit ka naglalasing? Bakit nakakaramdam ako ng kakaiba? Parang may nililihim ka sa akin. Gusto ko itong tanungin kay Ethan yan pero hindi ako handa sa posibleng magiging sagot nito. Tumayo ako para ilabas ang pinamunas ko sa kanya. Humalik muna ako sa pisngi nito. Just sleep baby, bulong ko. Naglakad ako papunta sa pinto. Hinawakan ko ang doorknob nang bigla siyang nagsalita. Hope, mahinang sabi niya. Tila napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko magalaw ang paa ko. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko at napatakip sa bibig. Bakit siya? Bakit siya pa rin? Pinilit kong lumabas ng kwarto at sumandal sa likod ng pinto. Napaupo ako sa sahig, nabitawan ko yung hawak ko at tahimik na umiyak. Bakit ang sakit? Parang hinihiwa ang puso ko dahil sa sama ng loob na naramdaman ko ngayon. Nang dahil sa isang salita, para akong mamamatay. Akala ko okay na ang lahat. Akala ko magiging masaya na ako. Pero nagkamali ako. Tumayo ako. Instead na tumabi ako sa kanya, pumunta ako sa kwarto ng anak ko. Hindi ako makatulog kaya hinimasimas ko ang buhok ni Earl. Kamukhang kamukha mo si Ethan, anak. Tumulo na naman ang luha ko. Wag na wag kang gagaya sa kanya ha. Dapat isa lang ang mamahalin mo. Napatingin ako sa malayo kung dalawa man kaming mahal niya. Paulit-ulit akong magpaparaya para sumaya siya. Kasi kahit ganyan niyang daddy mo, mahal na mahal ko siya. It's already 5:30 a.m. Hindi na rin ako makatulog. Tumayo ako sa kama at nagbihis. May dadalawin lang ako. Mga 8:30 a.m. pa naman sila magigising. Maliwanag na rin naman at walang traffic papuntang sementeryo. Lumapit ako sa puntod ni nanay at pinagsindi sila ng kandila. Nay, sorry po ngayon lang ako. Ulit nakadalawa. Alam nyo, na kapag ganito, iiyak na naman ako. Hindi ko kasi alam kung saan ilalabas ang sakit na nararamdaman ko eh. Umiiyak na sabi ko, bakit ganun? Napaka-unfair niya pero hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya. Nilabas ko ang lahat ng sama ng loob ko kay Ethan sa pamamagitan ng pagsusumbong kay nanay. Maya-maya nagpaalam na rin ako. Baka kasi maabutan akong wala sa bahay ni Ethan. I have to go po. Pagpapaalam ko sa puntod ng aking ina at kapatid para namang guminhawa ang dibdib ko dahil nilabas ko na ang luha ko. Alam kong walang makakarinig sa akin pero naririnig ako ng Diyos at alam kong tutulungan niya ako sa problemang kong ito. Nakarating ako sa bahay ni Ethan ng eksaktong 9 a.m. I saw him, parang hindi ito mapakali. Baby, saan ka nagpunta? Fuck, baka sa mukha nito ang labis na pag-alala. Naglakad-lakad lang. Alam kong hindi ito maniniwala kasi ngayon lang ako umalis ng ganitong oras. Ikaw, masakit ba ang ulo mo? Nag-inom daw kayo kagabi ng mga kaibigan mo. Medyo pero nung nakita kita nawala yung sakit eh. Pilit akong ngumiti sa kanya. Binibiro mo pa ako? Hindi kaya, you're my pain reliever. Niyakap niya ako ng mahigpit. Akala ko kung saan ka nagpunta. Kahit naman umalis ako, babalik at babalik pa rin ako sa iyo, Ethan. Ganon kita kamahal. Iyan ang gusto kong sabihin sa kanya ngunit wala akong lakas ng loob. Mag-breakfast na tayo? Una akong bumitaw sa pagkakayakap nito. Mimi, dada, boses ni Earl. Bebe, let's eat na. Binigyan ko siya ng Cerelac. Pagkatapos naming kumain, nag-ready na rin si Ethan sa pagpasok sa opisina. Nakita ko siyang nahihirapang mag-ayos ng necktie niya. Come here, aayusin ko yung necktie mo. Lumapit siya sa akin at inayos ko ang necktie nito. Napansin ko nakatitig siya sa akin. Hindi ko na lang pinapansin at tinapos ang pag-aayos ng necktie. You look so handsome, sabi ko.
and you look beautiful. Dahan-dahan siyang humalik sa labi ko. Hindi na ako pumalak dahil gusto ko rin. Sige na't, late ka na. Mahinang sabi ko at itinulak ito ng kaunti. Sorry, nadala lang ako. Ngumiti ako, siguro napapansin niya na medyo umiiwas ako sa kanya. Hindi na ako magsalita bagamat tinalikuran na lang siya. Bakit ganun? Kahit pilit ko na ngumiti sa harap niya. Kahit isipin ko na nandito lang siya sa tabi ko at hindi siya mawawala. Hindi pa rin mawala sa isip ko na bigkasin niyang ang pangalan ni Hope kagabi. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng saya nung mga nakaraang araw? Nang umalis na si Ethan, umakyat ako ng kwarto para makapagpahinga. Nagring yung telepono. Pinunasan ko ang luha ko at kinuha ang phone sa ibabaw ng lamesa. Hello? Bungad ko. Hello, Kat? Chiche, bakit? Uuwi na ang kuya mo bukas. Nanlaki ang mata ko. Oh gosh. Oo, tama ka nang narinig ko. Uuwi na si Papa Jerry bukas kaya kailangan mo na ring umuwi. Pupunta ako dyan mamayang gabi para kunin ang iba mong damit. Okay? Mabilis na sabi niya, hindi ko alam ang isasagot ko. Sige na girl, kita na lang tayo mamaya. Bye. Binababa ko ang phone ko. Paano ito ngayon? Wala akong idea kung ano ang mangyayari pag alis ko sa bahay na ito. Napapikit na lang ako ng mata. Pinag-isipan kong mabuti kung paano ako magpaalam kay Ethan mamaya. Mamayang gabi na nandito na rin si Cheche sa my gate. Kinuha niya ang ibang gamit na iniimpake ko. Palabas na si Cheche nang makita ko ang sasakyan ni Ethan. Lumabas kagad siya ng sasakyan. Ethan? Tawag ko sa kanya, lumapit siya sa akin at binigyan ako ng halik. Smack lang. Bakit nandito si Cheche? Bakit dala niya ang mga gamit mo? Naguguluhang tanong niya. Kasi paano ko ba ito sasabihin? Why? Alam kong galit na ito dahil lumabas na ang boses. Ethan, I have to go home. Bakit nga? Darating na si Jerry. Nakayukom na sabi ko. Umiiwas siya ng tingin sa akin. Baka sa mukha nito ang labis na pagkadismaya. Ha? Sarkastikong tawa niya. I thought you were okay. I'm sorry, I forgot that you have a fiancé. Ethan, hindi. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit pinipigilan ko ang sarili ko. Kung gusto mong umalis, then go. Hindi kita pipigilan. Napatigil ako sa pag-isip nang sabihin niya ang mga katagang yan. So, ganun na lang yun. Kung makapagsalita, parang itinapon ang lahat ng pinagsamahan namin. Hindi man lang niya ako pigilan. Hindi niya man lang ako pinipigilan. Yan ba ang sinasabi niyang ipaglalaban siguro? Tama na rin ang naging desisyon ko na hindi niya muna malalaman kung sino si Jerry sa buhay ko. Tara na girl, tawag ni Chichi sa akin. Nilapitan ko ang anak ko, baby. Aalis ang mami ha. Bigla siyang umiyak. I promise babalikan kita. Mahinang bulong ko. Hindi na ako nagpaalam kay Ethan at tipid na ngumiti. Na lamang dito pagtalikod ko hindi napigilan ang pagtulo ng luha ko. Sa totoo lang ayaw ko nang lumayo sa kanila. Sumakay kami sa taxi. I saw him looking at me. Tila malungkot ito. Guni-guni ko lang. Umiiwas ako ng tingin sa kanya. Nasasaktan ako. Manong, tara na po, sabi ni Chichi. Napapikit ako bakit namimiss ko kaagad sila. Kailan ko kaya ulit sila makakasama? Sana naman umalis kagad si Jerry. Baby, salubong ni Kuya Jerry. I told you don't call me baby. Sorry, I'm just happy. Where is Kara? Tanong niya. Nang biglang sumigaw si Kara sa likuran ko. Kuya, I'm here.